Sa umaga pong ito, tayo po ay magpapasimula sa mga mensahe na relative or related sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. At napakahalagang mga paksa, marami kong tatalakayin na natalakay na o napag-usapan na marahil dati, pero marami pong mga bagay na maaaring maging panibagong impormasyon para sa ating lahat. Kagabi po pala, kami po ay nasa Christ Life Church, TLGC Parañaque, at nag-celebrate po kami ng isang evangelistic musical concert na pinangunahan po ni Pastor Noel at Ate Michelle Abuda. At nandun po, kasama po natin yung Hapo Hiking Society. Hallelujah, kasi hinahapo na. At sila po ay si Pastor Dante, si Pastor Alex, si Pastor Meng, at saka si Brother Arvin. Ganda po ng kanilang rendition ng tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin, Pasko. Sabi, biglang pumiyok po eh. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 1. Babasahin po natin ang mga talatang magsisimula sa 26 at wakasan po natin ang medyo mahabang pagbasa sa talatang 38. Medyo along reading. Hallelujah. So simulan po natin. Unang pagbasa. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 1, talatay 26. Ito ang pagbasa. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. Ano pong pangalan ng birhen? Mary. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among women." So ayan po yung panalangin natin sa ating matandang pananampalataya. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are you among women, and blessed is thy fruit, the fruit of thy womb, Jesus. So diyan po hinango yung panalangin natin sa ating matandang pananampalataya. Hail Mary, full of grace. Hallelujah. Hindi yung pangalawang panalangin, Holy Mary, Mother of God. Ayon, hindi na natin pinagdadasal masyado. Ang pinagpe-pray natin yung Hail Mary. Amen? Kasi meron pang pangalawang panalangin. Holy Mary, Mother of God. Pray for us sinners. The Lord is with thee. Amen. Hallelujah. But when she saw him, yung angel, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." So 2 beses binanggit yung salitang favor dun sa Matthew sa 28, "Rejoice, highly favored one." Tapos binanggit na naman sa talatang 30, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus." Hango sa Hebreyong pangalan, Yeshua o Heshua. "He will be great, and he will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?"
So nagtanong po si Mary, paano ito mangyayari samantalang wala pa akong kakilalang lalaki? Ibig sabihin ng kakilalang lalaki sa kaisipang at mentalidad ng mga Hudyo, pag sinabi mong kakilala kita, tayo ay merong sexual na relationship. Malinaw po yan. Mamaya paliwanag natin. Hallelujah. And the angel answered unto her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. This is so profound, so clear. Na si Jesus, the Emmanuel, is the Son of God. Malinaw naman po yan. Nasa scripture po yan. Nasa tenak ng mga Hebreo. Nasa scroll ng mga Hebreo. Na yung Emmanuel, ang pangalan ni Jesus, ay ang anak ng Diyos. Bakit pinasusubalian? Bakit pinasusinungalingan na si Jesus ay hindi daw anak ng Diyos? Samantalang malinaw po, binabasa naman nila ito. Tuwing magtitipon sa sinagoga, binabasa naman ng mga Saduseyo, ng mga Pariseyo at mga Skriba ang mga talata na yung Emmanuel at yung Jesus at yung Son of God ay iisa lamang. Hallelujah! Now, indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is now the 6th month for her who was called barren. So, praise God, si Elizabeth, yung kamag-anak o pinsan ni Maria, ay nagdadalang tao din. At 6 na buwan na nauna kay Maria. Pinagdadala ni Elizabeth ay si Juan Bautista, si John the Baptist. Kaya si John the Baptist at si Jesus Christ ay magpinsan sa pagkatao. At si John the Baptist ay matanda ng 6 na buwan kay Jesucristo. Sapagkat nang dinadala ni Mary si Juan Bautista, 6 na buwan na ito, samantalang maglilihi pa lang si Maria. But they are relative, magkamag-anak po sila. For with God, ang sabi po, for with God, nothing will be impossible. Amen. For with God, nothing will be impossible. Amen. Praise God. Hallelujah. For with God, nothing will be impossible. Then Mary said, behold, the maidservant of the Lord. The maidservant is a female servant. Female servant. Para mas maganda yung kanina. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Hallelujah. So salamat sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga banal at makapangyarihang salita. At sa pamamagitan ng mga talatang ating pong binasa, ay pag-usapan po natin ang mensahe ng ating Panginoon by the Holy Spirit para sa bawat isa sa atin sa araw na ito. At ang pag-uusapan po natin ay sa dinami-dami ng mga kababaihan, bakit si Maria ang napili? Katumbas ng katanungan, bakit sa dinami-dami ng mga tao sa Pasig, ikaw ang napili? Pakikalabit nga ang iyong katabi, sabihin mo nga sa iyong katabi, bakit sa dinami-dami ng lalaki at babae, ikaw ang napili? Hallelujah. Amen po? So yan po ang ating tatalakayin. At alam po ninyo, sa village ng Nazareth, kung saan si Maria ay nakatira, ay may humigit kumulang 250,000 ang kanilang populasyon. So ayon sa kasaysayan, during the time na si Jesus ay ipapanganak, ang bilang ng mga tao pagkatapos na mag-census ay nasa 500,000 or 500,000 people. At sa kalahating milyong katao na naninirahan, ang sabi po, may mga bilang ng mga babaeng birhen. At pag sinabing birhen,
ito ay katibayan na wala po silang prior o previous sexual relationship. Talagang mga birhen. Pag sinabi mo sa lumang kasaysayan, ang salitang birhen, yan po ay nagpapatotoo na wala pa siyang nakagampanan kahit kailan pa man. So there are a number of virgins sa kanilang community. At sa dinami-dami o sa bilang ng mga birhen sa kanilang community, bakit si Maria? Bakit hindi si Elizabeth? Ang sabi, kung pamimiliin ka between, halimbawa, sa dinami-dami o sa bilang ng mga birhen, qualified para maging ina, pagdala kay Jesus. Liitan natin ang listahan at siguro pagpilian na lang natin si Elizabeth at si Mary. Para hindi na tayo mahirapang mamili, piliin na lang natin si Elizabeth at si Mary sa kanilang dalawa. Bakit si Mary ang pinili? Kung kayo at ako ang tatanungin at titignan nyo ang criteria o qualifications ni Maria at ni Elizabeth, baka sa ating perspektibo, piliin mo si Elizabeth. Yan po ang kung tayo lang ang papipiliin. Kung bakit, ay sapagkat may mababasa tayong ganito kung anong katangian ni Elizabeth. Lucas 1:6. Ang sabi po sa Lucas 1:6, ito ang katangian ni Elizabeth. Actually, sa verse 5. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, o si Zacarias, of the division of Abijah. His wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Tingnan nyo si Elizabeth. And they were both righteous before God. So si Elizabeth at si Zacarias ay parehong matuwid sa harap ng Diyos, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Can you imagine? Si Zacarias, si Elizabeth, nilalakaran ang lahat ng kautusan at ang mga batas na ibinigay ni Moses nang walang kapintasan. So kung pamimiliin ka between Elizabeth and Mary, sa mata ng tao, sa sukatan at timbangan mo, ang pipiliin mo si Elizabeth. Sapagkat si Elizabeth ay matuwid at si Elizabeth ay masunurin lalong-lalo na sa pagsunod sa mga ordinansa at kautusan ng walang sablay. Blameless. And yet, bakit hindi si Elizabeth? Actually, hindi siya qualified sapagkat ang kailangan ay birhen. At si Elizabeth ay may asawa na si Zacarias. Amen? So yun po yung qualification. Napag-usapan natin si Maria. Si Maria po, meron po mga tinatawag na extra-biblical documents. So bagamat ang Biblia ang ating final authority in as far as our faith is concerned, for the sake of getting references sa mga history o ikaw ay kukuha ng mga impormasyon sa kasaysayan, may mga nagsulat ng kasaysayan na hindi ibinilang sa Biblia. At ang tawag po doon ay mga extra-biblical documentations. So hindi lahat ay nasulat sa Biblia. Ang isinulat lang sa Biblia ay yung mga canonized, yung authorized na inspired by the Holy Spirit. Pero po may mga extra-biblical documentations. So hindi mo yan mababasa sa Bible, pero yan ang kasaysayan. So nagtanong-tanong ang mga historicists at ito ang kanilang nakitang mga impormasyon patungkol kay Maria. Hallelujah. So, hindi natin mababasa sa Bible, pero bahagi ng kanyang biography bilang tao. So, si Maria po ay anak ng mag-asawang Joachim at ni Ana.
Si Joachim at si Ana ay matatanda na nang ipanganak si Maria. Katulad ni Ana, si Hana, na hingi ng anak, hallelujah, inaalipusta ng asawa ni Elkanah, pagkatapos ay nalungkot siya at nagdalamhati, humingi siya sa Panginoon. Si Hana po, sa una Samuel. Tapos dininig ng Panginoon ang kanyang dasal, at sa pagkalipas ng 1 taon, binigyan siya ng anak, ang pangalan ay si Samuel. Parehong kasaysayan ni Joachim at ni Ana na nanay ni Maria. Nang ipanganak si Maria, ay matatanda na yung kanyang mga magulang. Pero pinagpala pa rin na ibigay si Maria. Si Joachim ay ayon sa kasaysayan ay isang dalubhasa o naglilingkod sa sinagoga. At siya ay isa sa tagapagbasa ng scroll. So ang tatay ni Mary ay nagtatrabaho sa sinagoga. Napaka-faithful, ayon sa kasaysayan, napaka-faithful na handler ng scrolls. Yan po si Joachim. At si Joachim at si Ana, palibasa, acquainted sa mga salita, sa mga pangako at mga nasusulat. Habang lumalaki si Maria ay natututo ng mga salita ng Diyos. Si Maria ay galing sa isang pamilya na ang kanilang tahanan ay malapit sa salita ng Diyos. Sapagkat ang tatay niya ay tagapaghawak at tagapangalaga ng scroll sa sinagoga. There was even a time, ayon sa history, na nanggibain ng mga Romano ang lungsod ng Jerusalem. AD 70, wala ng templo, wala ng sinagoga, giniba ng mga Romano. Yung kalapit na lungsod na tinatawag na si Pores ay ang siyang naging hub o naging kampo o headquarters ng mga scrolls. No, iningatan yung mga scrolls at inilipat sa si Pores. Kaya si Mary at yung kanyang pamilya tumira sa Sipores, sapagkat doon kailangan ipagpatuloy ng tatay niya ang pangangalaga ng scroll sa sinagoga. Hallelujah. So, kaya si Mary po ay naturuan. Maliit pang bata, ang sabi po si Mary ay inialay sa Panginoon, dinedicate sa Panginoon, at ang infant age. Kaya dito po sa The Life Giver Church, marubdob ang ating pagpapahalaga sa child dedication Kasi yan ang sinasabi ng Biblia Ang sinasabi ng Biblia, samantalang ang bata ay musmus pa, dalin mo sa templo at ihandog mo sa Panginoon. At yan ay pananagutan ng mga magulang. Kaya yung child dedication is not merely a child dedication but parental dedication. Apo, mahalaga na yung mga anak natin, inihahandog natin sa Panginoon. At kung ano man ang maging kahinatnan ng ating paghahandog sa kanilang paglaki, at least na ipagkatiwala natin sila sa Panginoon. Hindi daan sa kanilang salvation, pero mabuting paraan para ang mga bata ay maakay natin sa ating Panginoon. At kapag tama ang pundasyon, kahit magkaligaw-ligaw yan, magbabalik yan sa kanyang dating pundasyon pagsapit ng araw. Amen? Hallelujah. Nalulungkot lang ako na, praise God, sa ating church, talagang, kaya lang may mga lumipat na, tapos dito pa rin nagpapadedicate. Nakakalungkot, ano po? Siguro, opportunity na para ma-share ko sa inyo. Marami tayong mga members dati na lumipat sa, amen, alam niyo, si CF, New Life, Victory, Green Hills, so mga naglipatan sa mga mega churches. Pero kapag maghahandog ng bata, sa Life Giver nagpapahandog. At praise God,
For the sake of relationship, pinagbibigyan namin ng iba, pero minsan nakapagdaramdam na sa Jollibee ka kumakain, sa McDonald's ka nagbabayad. Bakit sa Jollibee ka kumain? Nagpaserbisyo ka sa Jollibee, pero sa McDonald's ka nag-iikapo. Tama ba? So sana maunawaan ninyo ako, hindi naman ako pero yan po yung nangyayari. At alam po ninyo, ang Philippine Statistics Authority nagsabi sa atin, dito po mismo, pumunta po dito yung mga opisyal ng PSA at nagkandak ng seminar. At ang sabi ng mga taga-PSA, pagka hindi ninyo miyembro, wag ninyong i-dedicate, wag ninyong ikasal. Sapagkat ang reglamento ng PSA, kung member mo bona fide, yun lang ang pwede kumuha ng serbisyo sa inyong simbahan. At dito po pumapasok na ikaw ay member ng local church. Apo, hindi ba mahalaga na ikaw ay miyembro ng isang lokal na simbahan? Na kapag magpapaserbisyo ka, ikaw ay may karapatan at may pribilehiyong pagserbisyuhan sapagkat ikaw ay kabilang sa listahan ng mga dumadalo sa gawain ng lokal na gawain. I hope you can understand us. Tagal nang uma-attend sa ibang church, magpapakasal dito. Pag nakasal na, hindi mo na makita. Apo? So ano nangyayari? Ang The Life Giver Church nagiging parausan? Pag nairaos na, wala na sila? Nakakalungkot. Pero alam ko, nauunawaan ako ng Panginoon sa aking damdamin. But this is very true. Kaya ang local church ay isang simbahan na yung permanenteng dinadaluhan upang kapag ikaw ay nangailangan ng serbisyo at paglilingkod, hallelujah, walang pag-aatubili mong mararanasan at tatanggapin ang paglilingkod ng lokal na simbahan. Tagal mo nang dumadalo sa ibang church, pagka magpapadedicate ka ng negosyo, dito ka nagpupunta. Nagpatayo ka ng bahay, dito ka magpapapray. Tanong namin, bakit hindi kayo doon magpapray? Bakit hindi kayo doon magpadedicate? Wala daw pong pastor eh. Napapanood ako ng marami, pero ako'y nagsasabi ng totoo. At ito ang katotohanan. Minsan, may tinanggihan po kami dito, sabi, pinapunta po ko ni Ninong, sabi po ay kausapin daw po kayo o si Ate Ann. Sabi ko, saan ka umaattend? Sa CCF po. Ay, di, doon ka magpa-dedicate, hindi dapat dito. Sa CCF. Wala pong pastor eh. Sabi ko kasi paumanhin na may PSA rule, hindi na basta-basta lang. Tapos sabi niya, Bishop, ang katotohanan po, hindi kami uma-attend sa CCF. Sabi ko, kanina sabi mo, uma-attend ka sa CCF. Tapos ngayon, hindi na kayo uma-attend sa CCF. Sabi ko, paumanhin, pero praise God. Hallelujah. Amen? So, mabuti na lang na ano po natin. Mahalaga po ito eh. Kasi alam niyo po yung child dedication certificate po natin, nagagamit po yan isang opisyal na dokumento para makakuha ka ng passport, para makakuha ka ng mga legal documents ng pamahalaan. So, hindi basta-basta ang mga dokumentong ini-issue ng simbahan, sapagkat ito po ay nagiging kasangkapan para sa legal at opisyal na dokumentong pwede nating panghawakan. Kumbaga sa ating matandang pananampalataya ay baptismal certificate. Amen. Hallelujah. Mahal niyo pa ba ako? Praise God. Sana mahal niyo pa ako. Amen. Kahit nasabi ko ito. Hallelujah. Para siguro medyo mapaalalahanan tayo na doon na pala tayo dumaaten, dapat doon na pala tayo magpaserbisyo. Which common sense dictates. Ganun naman dapat, di ba? Sinasabi nga namin, anong sasabihin ng pastor ninyo kung malaman ninyong doon kayo dumadalo tapos sa amin kayo nagpakasal?
Anong sasabihin ng pastor ninyo? Di magdaramdam sa amin. Bakit ka ikinasal ka namin na hindi man lang kami bumusina sa pastor ninyo? Hallelujah. Kaya hindi natin ipinagkakait sa ilalim ng grasya, hindi natin ipinagkakait ang pagseserbisyo at paglilingkod. Pribilehyo na makapaglingkod. Pero alang-alang sa kaayusan at alang-alang sa katinuan. Hindi ba matinong sa Jollibee ka kumain, sa Jollibee ka magbayad. Hindi sa Jollibee ka kumain, sa McDonald's ka nagbabayad. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. At alam ninyo, lalo na yung mga nagpapakasal, eto, siguro, Ate Baby, pagkakataon ko na masabi ito, no? Yung mga nagpapakasal, hallelujah, pagka walang-wala talaga, maniwala kayo, may ikinakasal tayo na ang church pa ang nag-aabono. Sa maniwala po kayo, hindi. Sapagkat yung ikakasal natin, walang-wala talaga. Pero meron naman nagpapakasal na 300,000 ang kanilang puhunan sa pagkakasal. Tapos kakarampot sa church at halos nahihirapang magbigay ng kanyang love offering sa nagkasal sa kanya. Nakalista yung makeup artist, 30,000, nakalista yung kanyang venue, 100,000, pagkatapos wala sa listahan yung church, wala sa listahan yung pastor na magkakasal. Hallelujah. Hindi ba, parang hindi naman makatarungan na inubos mo yung lahat ng yung salapi sa lahat, pagkatapos yung magkakasal sa iyo ay wala sa yung priority, wala sa yung listahan. Ang sasabihin nyo, freely you receive, you freely give. Hindi yan puno konteksto ng ano. Amen? Kaya si pastor, tupalo, si pastor, hallelujah, siya na yung nagkasal, pumipila pa sa pagkain. Pagkatapos ng kasal, parang wala nang saysay si pastor. Pero hindi naman matutuloy ang kasal kung wala si pastor. Hindi magiging registered yan kung hindi pipirmahan ni pastor. Tapos kung maliitin natin yung paglilingkod ng pastor, gano'n na lamang. Isang araw, nag-usap po sa mga pastor, sabi namin, magme-makeup artist na lang ako. Kasi ang makeup artist ay 30,000 sa listahan. Tapos si pastor, kung hindi tupalo, pwedeng tawad. Amen. Si pastor, nagbabarong din. Nagpaplansya din ng barong, nagpapalaundry din. Pag pumunta sa kasalan, nagpapagasolina din. Walang libre sa pastor. Amen? So kung yung mga ninong mo nakarating sa venue na naggasolina, si pastor naggasolina din. Amen. Hallelujah. Kaya, isang hamak na pastor. Praise God. Meron nga akong kinasal halos 300,000 piso ang ginastos. Amen. Hallelujah. Nagkampapanis ang pagkain sa dami. Tapos ang love gift kay Bishop Willie, pwede pong tupalo na lang. Amen. Hallelujah. Na hindi kami nanghihingi sa aming paglilingkod. Pero sana sa common sense of the word at sa kaayusan, isn't it fair, hallelujah, na nasa grasya naman tayo, alalahanin natin yung mga lingkod ng Panginoon. Isang paraan ng pagpapahalaga, isang paraan ng pagpaparangal, at isang paraan ng pagrespeto ay ang alalahanin natin ang mga lingkod ng Panginoon. Amen? Naririnig ako ng hallelujah. Kaya kapag magpapakasal kayo, unahin ninyo sa listahan ninyo ang simbahan. Amen? Praise God. Hindi si pastor yung simbahan. Praise God. Parang ayoko na magpakasala. Hallelujah. Kung wala kayong pera,
Ang church pa mag-aabono. Maniwala kayo, meron po tayong ikinasal dito, walang ayaw kasi nung magulang doon sa lalaking mapapangasawa ng leader natin. Hallelujah. So, ang gusto nung nanay ay foreigner, ang napangasawa, pastor. Hindi pastor natin. Oh, walang barong, walang damit, wala po. Pinahiram lahat ni Ate Ann yung barong niya. Lahat ng pwedeng gamitin ng mga abay, pati yung ikinasal. Pinahiram. Apo, nung mag-cord ceremony na, walang tali. Kinuha yung tali ng cake. Yun ang ginamit sa cord. Si Ate Ann din ang gumawa nun. Tinirintas ni Ate Ann yung cord, yun ang ginamit. Tapos alam po ninyo, nang magpapasalamat na sa mga tao, sabi ng mag-asawa, ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kung hindi sa bawat salita ng Panginoon. Paumanhin po, wala tayong handaan. Walang handa. Matthew 4:4 ang ginamit. Luke chapter 4 verse 4 ang ginamit. Libre po. Bakit? Walang-wala. Apo, kaya kung walang-wala, wala talaga eh. Pero kung ikaw naman ay meron, alalahanin mo naman sana yung mahalagang persona para matupad at mangyari ang kasalan ninyo. Sana kung magbibigay tayo, wag na nating tanungin. Saan ba napunta yan? Apo, hindi ba ikagalak na lang natin na tayo ay naging daluyan ng pagpapala? Praise God, dami kong ginugol na panahon doon Parang salamat sa Panginoon. So, ibawas nyo na lang sa oras natin Bawas nyo na lang. Amen. I-bonus nyo na sa akin yung mga ilang minuto na akin nabanggit. Praise God, sapagkat hindi po yun kabahagi ng ating napag-usapan. So, pag-usapan po natin uli si Maria. Si Maria ay, hallelujah, ayon naman sa marami, ito ang sinasabi nila patungkol kay Maria. Si Maria, ayon sa sinasabi ng relihiyon, ay walang kasalanan. Kaya siya ay qualified na maging ina ng Panginoong Hesus. Siya daw ay very pious or religious, a moral woman having no sin. Yan ang paniniwala ng marami. Lalo na sa ating matandang pananampalataya, ang pagkakilala nila kay Maria ay isang walang kasalanang babae. Nabuhay uprightly, nabuhay morally, at siya'y qualified para maging nanay ng ating Panginoong Hesus. Hindi lahat ito'y totoo. Sapagkat si Maria, nang siya'y gumawa ng awit, si Maria mismo ang nagsabi na kailangan niya ng manunubos. Kung siya'y walang kasalanan at siya'y may kapangyarihang tumubos, bakit kailangan niyang manalangin ng manunubos? Si Maria, katulad ng tao, ay nagkasala din. Huwag kayong maniwalang si Maria ay blameless o sinless sapagkat hindi po yan totoo. Amen? So tignan po natin yung mga qualifications. Ano ba yung inihula? Sa Genesis chapter 3:15, may sinabi ang Diyos sa Ahas. At ganito ang sinabi ng Diyos sa Ahas, patungkol kay Maria. I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. So sabi po, magiging magkaaway ikaw, Ahas, at ang babae. At ang binhi ng Ahas at ang binhi ng babae ay magiging magkaaway. Dudurugin ang binhi ng babae ang ulo ng ahas, samantalang ang ahas tutuklawin ang sakong ng binhi ng babae. So ito yung prophecy. Hallelujah, more than 3,500 years. O magpo 4,000 years bago maganap yung kapanganakan, 4,000 taon ang nakaraan, nagprophesy, may hula, at ang hula, ang babae, may isang babae na manganganak ng isang binhi. Yung pong seed po dyan ay sperma.
meron siyang ipapanganak. At yung ipapanganak ng babae, capital letter S. Pansinin po ninyo kung hindi po natin medyo napapansin, yung seed ng ahas ay small letter S. Seed. Pero yung seed ng babae, capital letter S. Kung bakit ay sapagkat yung capital letter S na itinuturing na binhi o sperma ay ang Panginoong Hesus. Prophesied 4,000 years ago. So siya po yun. At dito po sa hula, dudurugin ng binhi ng Panginoong Hesus ang ulo ng ahas. Samantalang ang ahas, kakagatin yung sakong ng Panginoong Hesus. Saan naganap yan? Yan po ay natupad sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo, ang akala ng ahas, natuklaw niya si Jesus sa kanyang sakong. Kaya si Jesus ay namatay. Ang hindi niya alam, nang mamatay si Jesus, dahil sa pagkatuklaw ng ahas sa kanyang sakong, ang kamatayan ni Jesus ang dudurog sa ulo ng tumuklaw sa kanya. Amen! Hallelujah! So prophetic po ito. Yung ahas na tumuklaw kay Jesus sa kanyang sakong ang nagdala sa kamatayan, subalit yung kamatayan ng kinagat at tinuklaw ng ahas ay ang dumurog sa ulo nito at nagpahayag na it is finished. Amen. So puntahan po natin yung Isaiah 7:14. Isaiah 7:14. Ang sabi sa Isaiah 7:14, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, capital letter S. Yung capital letter S na seed at yung capital letter S na son ay walang iba kung hindi si Emmanuel. God is with us. So prophesied 700 years before Christ o 750 before Christ, inihula na may isang birhen na maglilihi at ang birhen na ito ay manganganak ng isang lalaki. At tatawagin siyang si Emmanuel. 750 taon bago maganap. Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called, hallelujah, for unto us a child is born, capital letter C. Bakit hindi small letter C? Sapagkat yung child is born na ipinanganak ay son na ibinigay. Unto us a child, capital letter C, is Jesus. Unto us a son, letter S, capital, is given, is Jesus. Hallelujah! And the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. So bakit po may isang sanggol na ipapanganak at ang sanggol na ito ay ang lalaking ibibigay? So isang sanggol na ipinanganak sa sabsaban, bakit kailangang maganak ng isang sanggol upang patunayan na siya ay Diyos na nagkatawang tao? Kailangang may ipanganak na sanggol para makita at mapatunayan si Jesus ay nagkatawang tao. Pero ang nagkatawang taong si Jesus ay ang manunubos at ang tagapagligtas, ang lalaking ibinigay. Kaya hallelujah, simula sa panahong nabanggit sa Genesis, nandiyan na po ang Panginoong Jesus. Paglipas ng maraming taon bago maganap, nandiyan na po ang hula na may birhing manganganak. At ang birhen ay manganganak ng lalaking tatawaging Emmanuel. Hallelujah, pagdating ng 9:6, ipapanganak ang isang sanggol sa kanyang pagkatao. Ang sanggol na ito isang lalaki sa kanyang pagkadiyos. Now listen to me closely. A child is born is his humanity. A son is given is his divinity. Kaya si Jesus ay 100% tao, subalit si Jesus ay 100% na Diyos.
Kapag ang aral ay kalahati lamang, hindi ito full gospel. Sapagkat ang full gospel, si Jesus ay nagkatawang tao, naging anyong tao sa lahat ng aspeto para maging tao, pero siya ay Diyos sa kapangyarihan sa lahat ng anyo nito. When you look at Jesus, you are looking at a man and you are looking at the same time a God. Parang pag humarap ka sa, parang dalawang muka, pag humarap ka sa kanan, hallelujah, ang mukha niya sa kanan tao, ang mukha niya sa kaliwa ay Diyos. Sapagkat sa 100% Diyos, bagamat nag-anyong 100 katulad natin ay tao. Kailangan niyang gawin ito eh. Tao ang ililigtas, kaya tao ang magliligtas. Pero walang taong makapagliligtas sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Roma 3:10, walang ni isa mang matuwid, ni isa ay wala. Paano magliligtas ang tao kung nang tumingin ang Diyos sa langit at naghanap ng taong walang kasalanang maaaring magligtas sa utang ng mga tao? Wala siyang natagpuan ni isa man. Sa kasaysayan ng lahi ng sangkatauhan, walang natagpuan ng Diyos mula sa langit na taong walang kasalanan. Ang sabi sa Roma 3:10, walang tao ni isa man ay matuwid, ni isa man ay wala. No one is righteous, no, not even one. So sino ang qualified na magligtas sa sangkatauhan kung hindi isang Diyos na kailangang magkatawang tao para ang tao ay kanyang iligtas? Hindi kabayo ililigtas, hindi kunggoy ang ililigtas. Tao ang ililigtas, kaya tao din ang magliligtas. At walang qualified maliban sa isang Diyos na hinubad ang kanyang pagkadiyos. Hallelujah. Hindi ibig sabihin, hindi inubad kung hindi niya inari ang kanyang sariling Diyos, kung hindi pansamantala niyang, hallelujah, hindi ginamit ang pagkadiyos. At siya'y nabuhay sa anyo ng tao, sa lahat ng paraan ay katulad natin. Ang pagkakaiba lang, ang taong ito ay hindi nagkasala. Naging katulad mo siya sa lahat ng aspeto. Sa lahat ng anyo, naging katulad tayo ni Jesus. Ang pagkakaiba lang, si Jesus na tao ay hindi nagkasala. Kaya siya'y qualified para iligtas ang sangkatauhan. Can I hear a good amen to that? Amen. Tapos winawalang halaga natin ang Pasko, winawalang saysay natin ang ginawa ng Panginoon. Believe me, napakahalaga. Ay yung virgin birth really matters. Isa sa mga mahalagang aral na dapat po nating pahalagaan ay yung kapanganakan ng isang birhen. So, is there any significance in her virgin birth? Meron po. Without the virgin birth, walang salvation po. Amen. Hallelujah. So yan po si Maria. And so many extra biblical documentation. So namili ang Diyos, at nang mamili ang Diyos kung sinong kanyang pipiliin, basahin na po natin yung ating konteksto at papasok na po tayo sa mensahe. Introduction lang po yung kanina. So puntahan na po natin yung mensahe. Lucas 1:26. Sa Tagalog na po tayo. So ang sabi po, hallelujah, sa Tagalog, nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, sa isang bayan sa Galilea upang kausapin ang babae, ang isang dalaga. So may communication po, may conversation between Angel Gabriel at isang dalaga. At sabi ng Diyos kay Gabriel, pupuntahan mo yung dalaga, ha? Tiyakin mo, dalaga. At pag pumunta ka dito sa dalagang ito,
siguruhin mo ang pangalan, Maria. Hindi Elizabeth. Maria ang pangalan. Sabi, isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose. Ibig sabihin, alam po ninyo, sa kustumbre ng mga Hudyo, kapag ang babae ay sumapit, ang babae at lalaki ay sumapit na sa edad 12 hanggang 14, piniprepare at tinitix na ang marriage niyan. Kaya po si Maria, between the age of 12 at 14, si Jose, between the age of 12 and 14, ay pinagkasundo ng kanilang mga magulang para sila ay itakdang magpakasal. Ang salitang nakatakda ay betrothal. Betrothal. Apo, ibig sabihin ng betrothal, sa kustumbre ng mga Hudyo, 1 taong paghahandaan bago sumapit ang araw ng kasal. So parang engagement sa atin kapanahunan. So mag-i-engagement muna, hallelujah, pagkatapos ng engagement, lalagyan ng engagement ring, pagkatapos maghihintay ng 1 taon, lalagyan ng wedding ring. Pagkatapos ng wedding ring at nagsasama na, magsusuot na ng supper ring. Pagkatapos sa sobrang pagiging martir, ang isusuot pa ay enduring. Kailangan mong magtiis at magpakatatag sa paghihirap na yung dinadanas sa iyong pag-aasawa. Merong isang babaeng, hallelujah, nang sumapit ang baptism ng Holy Spirit, tawa siya ng tawa, at tinanong siya ng pastor, bakit tawa ka ng tawa? Kailan ka ba huling tumawa? Nung ikinasal po ako. Mula nung ikasal ako, hindi na ako tumawa. Ngayon lang nabautismoan ako ng Espiritu Santo, kaya ako natawa. Tinanong ang isang kuya, abe, ano yung pinaka masayang buhay mo sa nung ako ay mag-asawa? Ano yung pinakamasaya nung siya'y ilibing? Amen. So, praise God. Mukhang sinusuntok niyo yung ano. Amen. Di naman tayo yan. Sabi mo nga, wala niyan sa life giver. So, kapag ikaw ay nakatakda, ikasal, ibig sabihin 1 taon yan. Sa loob ng 1 taon, sa betrothal, sa reglamento ng betrothal, wala mo nang siping. Kumbaga, aalagaan mo yung sexual purity ng kanyang virginity. So, engage lang kayo to be married next year, pero sa loob ng 1 taon, hindi kayo magsisiping. Ang paghahandaan nyo sa loob ng 1 taon ay yung preparasyon sa pag-aasawa. Ako po nakaranas na ng betrothal. Kung kilala niyo po si Senator Greco Bellica, yung commissioner as secretary po ng PACC sa panahon ni Duterte, manugang po yan ni Ate Menchi at ni Kuya Boy Velasco. Ang anak po ni Ate Menchi, si Nina. Si Nina po ay ang chairman ng Creative Arts Ministry din. Noong kami po'y nagkakandak ng Anti-Drug Prevention Education Program, nakita ni Greco si Nina. At na love at first, boom! Amen. At niligawan ni Greco si Nina at isang panahon nagtakda sila ng betrothal. So inanyayahan po ako ni Senator Greco at saka ni Nina na ako mag-o-officiate ng kanilang betrothal ceremony. So, ginanap po namin dyan sa riverbank, river front. At pagkatapos po sa loob ng 1 taon, kinasal po sila. At praise God, after that, the rest is 4 na sunod-sunod ang naging anak. At 4 ba? 5? Parang 5, no? 5, no? 4. Ayun pala si Ate Menchi. Hindi hinahanap ko si Ate Menchi kanina pa eh. Ate Menchi, ilan na naging apo mo? 5. Hallelujah. Ayan po, buhay na
patotoo si Ate Menchi at si Kuya Boy. At pinaghandaan po nila yung 1 taong kaganapan ng kasal. Kaya nalulungkot ako na wala nang ganyan ngayon eh. Kaya yung maraming diborsyo, maraming paghihiwalay, kasi maraming nag-aasawa, basta lang makapag-asawa. At hindi lang basta lalaki, pwede na. Amen? So hindi na pinaghahandaan. Kaya mahalaga yung premarital counseling, mga kapatid. Sapagkat bago kayo ikasal, merong premarital certificate, pagpapayuhan muna kayo ni pastor. At sasabihin sa inyo ni pastor, handa ka na ba na pasukin ang mundo ng katahimikan? Amen? Hallelujah. Tuturuan ka ni pastor. O ito mga aalalahanin, hindi lang puro pag-ibig. Kakain din kayo. Amen? Hindi lang puro tabi sa higaan. Magpre-prepara kayo. At pag nagprepare, magtatayo kayo ng bahay. Ang bahay may 4 na dingding. Ang bahay may bubong. Ang bahay may pundasyon. Para pag ikaw ay pumasok na sa pag-aasawa, alam mo na yung 4 na dingding, alam mo na yung bubong, at alam mo na yung pundasyon na itatayo mo sa pag-aasawa. Ngayon, wala nang ganyan. Nagkatitigan. Hallelujah. Pag sabi ng yes, wes. Nagkatitigan lang. Tapos, hallelujah, nang magsabi ang yes ang babae, wes. Pagkatapos ang dulo, huwes din, naghihiwalay na. Si puro pera, puro pera, puro pera. Pagising sa umaga, pera. Bago matulog, pera. Laging pera pinag-aawayan. Yan ang humarap sa abogado. Ilang taon na ba kayo nagsasama? 10 piso na ho. Hallelujah. Amen. So mga kapatid, yan po si Jose kinasal kay Maria. Isang lalaking buhat sa angkan ni David. Bakit kailangan ang mapang-asawa ni Maria ay galing sa lahi ni David? Isa pang qualification ni Maria, kung hindi man si Maria may descent, may dugo ng royal line, ang mapapang-asawa niya ay may dugong royal. At ang may dugong royal ay si Jose. Kaya ang kasintahan niya, qualified na maging hiram na ama ng Panginoong Hesus. Hallelujah. At si Mary, qualified na maging ina o maging tagapagdala ng Panginoon sapagkat si Jose ay nagmumula sa angkan ng mga maharlika ng royal line. Kung bakit ay sapagkat ang prophecy, ang ipapanganak na sanggol na tatawaging Emmanuel ay bibigyan ng pamahalaan. Ipapapasanin niya ang pamamahala at ang kanyang pamahalaan ay sa magpakailan-kailan paman sapagkat ang Emmanuel ay luluklok sa trono ni Haring David. So there has to be a line from David. Because Jesus has to be from the throne of David. Hallelujah. Ang nag-orchestrate ng lahat ng kasaysayang ito ay ang Panginoon by the Holy Spirit. Kaya po, hallelujah, pagpapatuloy natin yung pagbasa, kinausap ni Anghel Gabriel ang babae, si Maria ang pangalan, at ang sabi doon, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Alam po ninyo, ang pinakamahalagang qualification ni Maria ay ang siya ay highly favored by God. Si Maria po ay highly favored, kalugod-lugod sa Diyos. 2 beses pinanggit na si Maria ay naging kalugod-lugod sa Diyos. At ito ang hallelujah, pwede nating hanguing pagpapala sa ating kapanahunan. Bakit naging kalugod-lugod si Maria? Sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. Sabi po, pagpapatuloy natin yung pagbasa, hallelujah, sa English po, rejoice,
highly favored one, the Lord is with you. So ang dahilan ng favor is because the Lord is with her. Ang kaluguran ng Diyos ay nakukumpleto kapag yung Diyos na nalulugod ay pinananampalatayaan at kasama mo. If the Lord is with you, the favor is with you. Amen? If the Lord is with you, you are highly favored. Praise God. At yan po si Maria. Sabi, rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. So kaya may favor dahil sa ang Panginoon ay nasa kanya. Kapag nasa iyong Panginoon, nasa iyo ang pabor niya. At kapag may pabor dahil nasa iyong Panginoon, kasunod nito may pagpapala ka. Amen. Hallelujah. If the Lord is with you, the favor is with you, and the blessing is with you. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hallelujah, ikaw ay pinagpala sapagkat ikaw ay kinalulugdan. At kaya ka kinalulugdan na nanalig ka sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Amen and amen. 2 beses binanggit. So siguro, iksiyang ko na po yung mensahe. Anong oras na ba? 9:42? Pwede pa po, maaga pa naman. No? Amen. Are you enjoying the message yourself? Amen? I am enjoying the message myself. Hallelujah. So, alam po ninyo, isang beses lang binanggit yung highly favored one sa talatang ito. Sa 4 na ebanghelyo, wala kayong makikitang, hallelujah, maaaring parehong account, pero isang beses lang po sinabi ang salitang highly favored one. At ito'y sinabi lang kay Maria. Walang ibang pinagsabihan na ikaw ay labis kong kinalulugdan o ikaw ay kalugod-lugod. Siguro besides the Lord, si Maria lang. At 2 beses binanggit, you are highly favored one. At ang ibig sabihin ng favor, mga kapatid, mamaya na lang siguro. Hallelujah. So dito binanggit, highly favored one. Pero meron pang isang grupo ng mga mananampalataya na binanggit din ito. At dito na siguro magko-conclude yung mensahe natin. Praise God. Pwede pong dagdagan. Pag pinagpatuloy pa natin kasi yung pagbasa, nakita ko lang nasulyapan ko po. Ang sabi ni Maria, how can this be? Paano ito mangyayari? How can this be? Since I do not know a man. Paano mangyayari ito? Hindi nakipag-argumento si Maria kay Anghel Gabriel. Hindi siya nakipagtalo, hindi niya sinumbatan, hindi niya sinisi, hindi siya na-confuse, hindi siya nagtanong. Ang tanong lang ni Maria, palibasa may pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang tanong lang ni Maria, paano mangyayari ito? Paano ko maglilihi? Wala naman akong kakilalang lalaki. Ang linaw-linaw kanina sa binasa natin, siya ay kaganapan kay Jose, ang anak ni David. Tapos sasabihin mo, I know not a man. Ang salitang I know, ay galing sa salitang Hebreo ng ibig sabihin ay yada. At ang ibig sabihin ng yada ay isang salitang nakilala ko. At sa ilalim ng salitang yada na nakilala ko, nagkakaroon ng intersexual relationship. Kaya, hallelujah, pag sinabi mo, kakilala kita, sa kaisipan ng mentalidad ng Hudyo, pag narinig, halimbawa, nasa tabi mo yung Hudyo, tapos sasabihin mo sa babae, kilala kita. Ako, tataas ang kilay ng Hudyo. Kasi iisipin ng Hudyo, magkakilala kayo, ibig sabihin, nagkaroon kayo ng relationship. Sapagkat sa mentalidad ng isang Hudyo, ang salitang I know a man, I know a woman, ay katumbas na meron silang sexual relationship. Kaya wag mong basta sabihin, kilala kita.
Pag narinig ka ng Hudyo, pagagalitan ka, paano mo nakilala yan? Nagkaroon kayo ng relationship? Kasi sa pagbasa po sa Genesis chapter 5, nang makilala ni Adan si Eva, ito'y nagbuntis. Amen, pinanganak si Cain. Tapos nakilala uli ni Adan si Eva, nagbuntis uli. Napapa-hallelujah si Pastor. Yun po, basahin nga natin, hanapin nga natin Genesis chapter 5. Ang sabi po, nang makilala ni Adan si Eva, siya'y nagbuntis. At nang makilala uli, nagbuntis uli. At sa dami ng anak, lagi niyang nakikilala si Eva. Amen? Kaya nung sinabi ni Ebang, I know not a man, ibig sabihin, wala pa akong nakasiping, wala pa akong naka-relationship na lalaki sino pa man. I know not a man. Hallelujah. So, hindi masyado lang pinaglalaruan ng mga salita eh. Pero ang salita sa mga Hudyo, salita sa Biblia, pag nakilala mo, nagkakaroon kayo ng malalim na relasyon. Tanong, kilala nyo ba ang Panginoon? Kung kilala nyo ang Panginoon, isang malalim na relasyon ang ibig sabihin nito. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, kilala mo ba Panginoon? Kung kilala mo ang Panginoon, meron kayong intimate na relationship. Hindi lang sa bibig, hindi lang sa isip, kung hindi sa puso. At yan ang pagkakaiba ng mga totoong born again. Ang mga totoong born again, kilala ang Diyos, kilala si Jesus, ibig sabihin may totoong relasyon sa ating Panginoon. Hindi lang kilala sa nguso, hindi kilala sa puso. I know not a man. Hallelujah. Pagkatapos ang sabi niya, but with God, nothing is impossible. Tapos ang sabi niya, be it done unto me as your maidservant according to your word. Gawin mo ang nais mong gawin. Ako'y isang alipin. Gagawin ko ang lahat ng iyong naisin. Hallelujah. So, nakita kong qualification kay Maria, bukod siya, ang Panginoon ay sumasa kanya, siya ay may malalim na pananampalataya sa Panginoon. Naniwala siyang sa Diyos, walang imposible. Hindi imposibleng ang Panginoon ay ipanganak sa sinapupunan niya. Ito po isang mahalagang mensahe din. Bago makasal si Eva, si Eva at si Alex, si Maria at si Jose, wala pong naging relationship. I know not a man. Kaya si Maria naglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Di ba yan ang sinasabi sa pagbasa? Kaya ang hiniram lang kay Maria yung sinapupunan niya. Ang hiniram lang kay Maria yung bahay bata niya, yung womb. Pero hindi po ginamit ang itlog niya. At lalong hindi nadampian ng esperma ni Jose. Kaya si Jesus na pinagdadala ni Maria ay nasa sinapupunan lang ni Maria pero hindi binuo ng itlog at ng sperma. Sapagkat ang bumuo kay Jesus sa sinapupunan, womb lang po ang ginamit. Womb lang ang hiniram ng Diyos kay Maria, yung sinapupunan. Pero hindi po yung itlog at yung esperma na kapag nagtagpo ay nagiging bata. Kaya walang kaugnayan ang dugo, ang DNA ni Jose ay hindi nadampian ang dugo ng Panginoong Yesus. Lalo na ang itlog ni Maria walang naging bahagi sa Panginoong Yesus. Sapagkat si Jesus ay kailangang walang kasalanan. Kaya walang original sin. Kung may original sin man, walang original sin na dumapo sa Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah.
Kaya pagkatapos lang na ipanganak si Jesus, ang panganay ni Maria, nagsipig na si Jose at si Maria at nanganak na ng Santiago, Jose, Judas, 4 na lalaki at 2 magkapatid na babae. Pero ipinanganak ang 4 na lalaki nang magkasiping na si Jose at si Maria, pero si Jesus na panganay, walang kaugnayan kay Jose at kay Maria. Kaya wala kayong mababasa sa Biblia na si Jesus tinawag si Maria na ina. Wala po. Hindi niya tinawag si Maria na nanay niya. Ang tawag niya kay Maria ay ginang, woman. Sapagkat ayaw ni Jesus na malinglang ang mga tagapagbasa na si Maria ay ang ina ng Diyos. Walang ina ang Diyos. At lalong hindi niya ina si Maria. Amen! Hallelujah! Ang hiniram lang kay Maria ay ang sinapupunan niya. Praise God! Hallelujah! Kasi si Jesus ay dakilang saserdote sa order ni Melchizedek. Si Melchizedek na larawan ni Jesus ay walang ama at walang ina. Kung si Melchizedek na type and figure of Jesus is without a father and a mother, Jesus has to be a man without a father and a mother. Amen? Si Adan, ang unang Adan, may nanay at tatay. Yung unang Adan, may nanay at tatay ba? The first Adam has no father and has no mother. The second and last Adam is the same thing true. He has no mother and he has no father. Because he is the everlasting Father. Amen. Amen and amen. So punta na tayo doon sa, ngayon ko lang nalaman, nakamamangha, si Maria lang pala ang sinabihan, bukod kay Jesus, si Maria lang pala ang sinabihan na siya ang kinalulugdan ng Ama, ng Diyos. Meron pa bang iba? Meron po. Hallelujah. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ikaw yun. Ito, mamamangha kayo. Ito, uuwi tayong pinagpala. Sapagkat kung sinabi ng Panginoon kay Maria, ikaw ay highly favored one, ngayong umaga, maririnig mo ang tinig ng Espiritu Santo na nagsasabing, ikaw man katulad ni Maria ay highly favored one. 2 beses lang po binanggit. So saan natin mababasa yung highly favored one, ang mga mananampalataya? Ephesians chapter 1. Basahin po natin sa verse 3 hanggang verse 6 and I will conclude. And I hope everyone is so blessed today. Amen? I am blessed. Hallelujah. Ephesians chapter 1, beginning verse 3 hanggang verse 6. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Purihin, pagpalain ng Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Hallelujah. Ang Diyos ang Ama ng Panginoong Jesucristo. Hindi si Jose. Amen? Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places because of our union with Christ. In Christ means union with Christ. So pagpalain ng Diyos ang Ama ng ating Panginoong Yesus na siyang nagbigay ng lahat ng pagpapalang espiritual sa ating lahat na nagmumula sa kalangitan sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Halos 200 beses binanggit yung in Christ sa 13 liham ni Apostol Pablo, 200 times the word in Christ was repeatedly mentioned. And the word in Christ simply means your union with Christ. Your union with Christ. Verse 4. Hallelujah. Who are you are in union with Christ? Hallelujah. Sino po nakipag-isa kay Kristo Jesus?
tayo pong lahat. Hallelujah. Just as He chose us. In Him. So yung in Him ay katumbas ng in union with the Lord Jesus Christ. Pinili tayo. Hallelujah. Pinili ka ba? Pinili tayo. Kailan? Hindi ka pa pinapanganak, tayo po ay pinili na. Paano po nang tayo ay makipag-isa kay Kristo Jesus? Even before the foundation of the world. That we should be what? Holy. So ang identity natin should be holy without blame before Him in love. So ang tingin ng Diyos sa iyo, yung naborn again mong spiritu, holy and without blame before the sight of our God who loves us so much. Verse 5. Hallelujah. Papaliwanag lang po ako sa verse 6. Gusto ko lang po ng konteksto. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So ang pagiging born again natin, hindi natin kagustuhan. Ang pagiging born again natin ay plano ng Panginoon para sa atin. He wants you and I to be born again. It is according to His will. Hallelujah. So sabi po, nakadestino tayo para tayo ay maging anak ng ating Ama sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Jesus. Verse 6, hallelujah. To the praise of the glory of His grace, para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Kanyang biyaya. Hallelujah. Tingnan po ninyo, dahil sa grasya yan. Dahil sa grasya yan. Kung hindi sa grasya niya, yung susunod na talata, wala po. It is to the praise of the glory of His grace that He made us. Sabihin nyo nga, He made me. He made me. He made us accepted in the beloved. Nasaan yan yung highly favored? Sino po kausap ni Apostol Pablo dyan? Ang mga mananampalataya na nakipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag mong hahamakin yung born again. Sapagkat kung may isang mahalagang pangyayari sa buhay mo, ay ang ikaw ay naborn again. Tinanggap mo si Jesus at nakipag-isa ka sa Kanya at siya'y nakipag-isa sa iyo. Kayong dalawa ay hindi na pwedeng paghiwalayin. So yan yung union. Amen. Katumbas ng mag-asawa, ang sinumang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng sinumang tao. Yan po yung... Kaya ang sinumang nakipag-isa kay Kristo Jesus, dahil sa grasya niya, tayo po ay tinanggap sa mga minamahal. Yung salitang accepted, made us, ikaw at ako, tayong lahat na naborn again, nakipag-isa kay Kristo Jesus, ay tinanggap sa mga minamahal. Made us. Accepted in the beloved. Yung pong accepted ay translation po o ang interpretation po niyan sa Greek pareho man sa Septuagint at saka po sa Greek word, yung highly favored one at saka po yung accepted ay magkapareho lamang. Parehong kung Greek word, parehong Greek word. Kung Hebrew, parehong Hebrew word. Yung salitang accepted ay katumbas ng highly favored one. Hallelujah! Kaya nung sabihin kay Maria, rejoice, you accepted one. You are accepted because the Lord is with you. Blessed are you among women. Pwedeng isalin yung salitang accepted, isalin dun sa Luke chapter 2. Pwede rin yung Luke chapter 2, ilipat mo sa Ephesians chapter 1 verse 6. Gawin nga natin. So gamitin natin yung accepted sa Luke chapter 2:28. Rejoice you, accepted one, the Lord is with you, blessed are you among women. Ilipat natin yung highly favored one sa Luke chapter 2:28, isalin natin sa Ephesians 1 verse 6. Ano mangyayari? By which He made us highly favored one. Are you getting the point? Are we on the same page? Amen? Hallelujah. So yung accepted sa highly favored one ay magkapareho lang.
Kaya yung sinabi kay Maria na ikaw ay tinanggap at lubos na kinalulugdan, sinasabi ngayon sa sino mang na born again at nakipag-isa kay Jesus, ikaw ay highly favored one sapagkat ikaw ay inaccept in the beloved. Amen! Hallelujah! Sabi mo nga sa iyong katabi, accepted ka na. Bakit ka na-accept? Mabait? Banal? Mas mabuti kaysa sa katabi mo? Mas mabait? Mas mapagbigay kaysa sa katabi mo? Bakit ka tinanggap? Bakit ka favored one? Dahil sa iyo? Si Maria, kaya highly favored one, not because of his qualifications, not because of his family background, not even because of his resume. She was accepted and highly favored because the Lord is with her. Highly favored by God because she has enough faith to believe that with God nothing is impossible. Kaya siya tinanggap. Kaya siya highly favored one. Naniniwala siyang sa Diyos walang imposible. Naniniwala siya at sumasampalataya siya na kahit imposible magagawa ng Diyos na maging posible. Kaya highly favored one, kasi ang Panginoon ay sumasa kanya. Paano tayo naging accepted? Kasi tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Bakit tayo naging accepted? Kasi nakipag-isa tayo kay Jesus at si Jesus ay nakipag-isa sa atin. Hallelujah! At pagkatapos nito, naniniwala tayo na walang imposible sa Panginoon. Ang di kayang gawin ng tao, magagawa ng Panginoong Diyos. Amen! Sino ngayon ang sumasampalataya sa Diyos na walang imposible sa Kanya? Sinong naniniwala na ikaw ay nakipag-isa na kay Jesus at na born again na? Hallelujah! Kung ikaw ay nagsasabi ng amen, ikaw ngayon ay highly favored one at ikaw ay accepted in the beloved. Oh, hallelujah! At alam nyo yung salitang accepted, revelation lang sa akin eh. Pagpapala po. Pagpapala po. Sa Biblia, kapag magbabasa tayo, may mga talata na ang mga verb ay past progressive tense. Pag nag-aral tayo ng English, merong past tense, merong future tense, merong past progressive tense. Past continuing tense. Yung sa John 19:30, sabi niya, pagkatapos niyang inumin yung alak, humingala siya, sabi niya, it is finished. Tetelestai. Yung salitang it is finished sa John 19:30 ay past continuing tense. Ibig sabihin, it is finished 2,000 years ago, it is finished today, and it is finished ongoing hanggang sa mga susunod na araw. Yung tinapos niya, tinapos na ngayon, tinapos noon, tinapos ngayon, at magpapatuloy yung bisa ng tinapos niya sa kinabukasan. So dumadaloy ang deklarasyon niyang tinapos ko na, ay dumadaloy sa araw ng kahapon, ngayon, at magpapatuloy habang nabubuhay ka. Ang bisa ng tinapos na gawa ay laging magpapatuloy. Oh, hallelujah! So it is finished is a continuing, past continuing progressive tense. Pero merong sinabi, because of our union with Jesus Christ, we have been made accepted. And the word accepted is past tense. Hindi past continuing. Tinanggap ka ngayon, tapos pag nagkamali ka, ire-reject ka muna, tapos tatanggapin uli. Pagkatapos, iayos mo buhay mo, ha? Pag inayos mo buhay mo, tatanggapin ka uli. Kaya tinanggap ka kahapon, na-reject ngayon, tatanggapin ngayon, na-reject ngayon, tatanggapin bukas. Hindi ganon ang salita. Ang ginamit na salita po ay
past tense. Nang makipag-isa ka kay Jesus, nang ikaw ay tanggapin, past tense, tinanggap ka na. At kung ikaw ay tinanggap na, walang puwang para i-reject ka pa. Sapagkat ang accepted ay tinapos na salita na kahit anong mangyari, ikaw ay tinanggap ko na. Parang, So, ibig sabihin, yung pagtanggap sa akin ng Panginoon once and for all time. Katumbas ito ng salitang pinatawad ka na. Nang pinatawad ka na, pinatawad ka na. Hindi pa ulit-ulit na patatawarin. Pag hindi ka nagkumpisal, hindi ka patatawarin. Nang patawarin ka sa magkumpisal ka't hindi, pinatawad ka na, past tense. Amen? Katumbas ng salitang nang ikaw ay tanggapin niya, wala nang makapag-aalis sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon at Ama, sapagkat ang pagtanggap niya ay isang beses lang at babaunin mo hanggang sa kalangitan. Walang rejection sa Panginoon. Sa mga tinanggap niya, hindi ka na ma-reject. Amen? Sabi mga sa iyong katabi, nang tanggapin ka, tanggap ka na. Magkamali ka man, madapa, kahit paulit-ulit pa, hindi niya babaguhin ang kanyang deklarasyong tinanggap na kita. At dahil tinanggap na kita, huwag kang mangamba na mare-reject ka, sapagkat ang acceptance ko ay ngayon at sa magpakailan pa man. Amen. Lalim, ano po? Lalim. Malalim po ito. Kaya, hallelujah, yung favor ng Panginoon, yung grasya ng Panginoon, hindi yan nakasalalay sa maganda lang yung ginawa mo. Ito naranasan lang natin. Sa mabuti at sa masama, ang Diyos ay mabuti. Mabuti ka man o masama, ang Diyos ay pag-ibig. Mabuti ka man o masama, ang Diyos ay maawain. Mabuti ka man at masama, ang pabor ng Panginoon ay sumasa atin. Mabuti ka man at masama, hindi man karapat-dapat, sumasagana ang grasya ng ating Panginoon. Because the grace and the favor of God is not dependent on your achievements and performance. His grace and favor is based on the finished work of the Lord Jesus Christ. So nothing can change the favor of God for your life. Nothing can change the grace of God for your life. Wag mong sabihin nadadapa ka, paulit-ulit na nagkakamali, paulit-ulit na nagagalit, paulit-ulit na nagtatampo, paulit-ulit na nagpapakita ng kahinaan. Magpaulit-ulit ka man, hindi mo na kayang baguhin ang kahabagan, ang katapatan, ang kabutihan, at ang kagandahang loob ng Panginoon para sa iyo. Wag mong sabihin pag mabait ka lang. Kung mabait ka lang, di wala nang tumanggap. Kasi lagi kang masama. Pero bakit sa kabila ng tayo nagkakasala, mabait pa rin siya sa atin? Bakit sa kabila ng ating pagkukulang, hindi pa rin siya nagkukulang sa atin? Sapagkat tayo po'y napapalibutan ng kanyang pabor, napapalibutan ng kanyang grasya, at ang pag-ibig niya laging sariwa sa bawat araw ng umaga. Amen. Kaya siguro, bawas-bawasan na natin yung maging sin conscious. Siguro dagdagan natin yung maging righteous conscious. Dagdagan natin yung maging holy conscious. Maging grace conscious. Maging favor conscious. Bawas-bawasan natin yung kapta mo. Kaya hindi ang pinagpapala tulad natin. Tamo. Tigas ng ulo eh. Kung magbabago yan, pagpapalain ng tulad natin. Magbago lang yan. Ako, baka mas masagana pa yan kaysa sa atin. Bawas-bawasan natin yung tignan ang puna ng iba
na hindi natin nakikita yung troso sa ating mga mata? Bakit ang galing-galing mong tignan yung puwing ng mata ng iba, samantalang ang nakabara sa'yo, poste ng Meralco? Bakit ganun ang tao? Alam po ninyo, kapag sumasakana ka sa grasya, umuunti na ang pagtingin mo sa taong masama at dumadami na ang pagtingin mo sa taong may pag-asa at mababago pa. Amen! Amen! Bawas-bawasan na natin. Yung tignan yung tignan mo yan, oh. Kaya hindi pinagpapala. Daming kasalanan yan. Magtapat lang yan sa Diyos, pagpapalain yan. Mag-self-correct lang yan. Yung tao na yan, pagpapalain yan. Pero kaya hindi pinagpapala, tingnan mo, X ng mukha. So, ibig sabihin, ang grasya ng Panginoon sa kanya, pag mabait lang siya. Ibig sabihin, ang pabor ng Panginoon, pag mabuti lang siya. Pansinin mo sarili mo. Ang sarili mo, daming kasalanan, daming kahinaan. Yung sinasabi mo sa iba, ikaw ang gumagawa. Sino sa inyo, yung laging napapansin ang kahinaan ng iba, samantalang ikaw ay guilty sa mga sinasabi mo sa kapwa mo? Alam niyo kung paano yan mababawasan? Maniwala kayo, ang grasya ng Panginoon ay kasama natin sa bawat sandali ng buhay, hindi dahil mabait at mabuti ka, kundi dahil mabait at mabuti ang ating Panginoon. Amen! Woo! Hallelujah! So magiging bold ka na ngayon, magiging confident ka na ngayon, magiging fearless ka na ngayon, kasi alam mo na kahit magkamali, kahit madapat, magkulang pa, ako'y tinanggap na sa kaharian ng aking Ama. At wala nang puwang para ako ay talikuran pa niya. Sapagkat the meaning of accepted is no more rejection. Lalim, hallelujah. Deep man, deep man. Hallelujah. At magwakas po tayo sa salitang beloved. Siguro po hihingi na ako ng hanggang 10:30 yung ating communion. Pwede po? Pwede po? Nabe-bless lang talaga ako eh. Masama ako mabe-bless eh. Hallelujah. Mahaba hanggang alas 11 eh. Amen. Praise God. So pagsapan po natin, accepted in the beloved. And I will close with this promise. Ephesians 1:6. So yung bang accepted past progressive? O yung accepted once and for all? It's once and for all. When you are accepted forever. No point of rejection, no matter what. By which He made us highly favored one, by which He made us accepted, the same thing, in the beloved. Alam niyo si Pablo nang isulat ito, may dalawang salitang hindi niya sanay na gamitin. At ang dalawang salita na hindi niya madalas ginagamit sa kanyang mga sulat ay ang accepted at beloved. Ang accepted at beloved ay ginagamit ng mga alagad, pero hindi ginamit ni Apostol Pablo. Ang beloved, siguro mababasa natin ang beloved most of the time kay John the Beloved. Pero yung beloved, isang beses lang ginamit ni Pablo sa kanyang 13 aklat, dito lang niya ginamit yung salitang beloved. Dito lang niya ginamit yung salitang accepted, highly favored one. At ang nakamamangha, hindi kinopya ni Apostol Pablo ito kay John, sapagkat nang isulat ng Matthew, Mark, Luke, and John, na isulat na ni Pablo ang kanyang mga writings. Mas nauna pa si Pablo na magsulat ng kanyang mga liham kaysa malimbag ang Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Pag pinag-aralan nyo sa kasaysayan ng pagkasulat ng mga aklat, mas nauna pang nagsulat si Pablo, kaya hindi maaaring hiniram ni Pablo ang salitang ito kay Juan. Pwedeng ang salitang ito ay ibinigay mismo ng Holy Spirit sa kanya. Napag-usapan natin ang salitang beloved. Kung hindi sanay o madalas na gamitin ni Pablo ang beloved, bakit niya ginamit dito? Sapagkat ang kinakausap niya ay katulad mo't katulad ko na nakipag-isa kay Kristo Jesus.
At ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay itinuturing na mga beloved. Praise God. Huwag kayong makukulitan, ha? Pero sabihin mo nga sa iyong katabi, beloved. Bakit hindi na lang love? Amen. Di ba may mag-asawa? Love! Love! Tapos na akong maglaba. Magsasayang na naman. Lalaki yung nagsasalita. Love! Pag-iwalay na tayo. Pag-iwalayin natin ang puti sa dikolor. So love. Pero bihira akong makarinig ng beloved. Amen, beloved. Praise the Lord. Baka pagka tinawag mang beloved, puro kakalokohan. Beloved. So beloved. The word beloved means very much love. Very much love. Sa Tagalog, mahal na mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal is beloved. Kaya pag tinawag mo yung misis mo, mahal na mahal. Ang mahal ng manok. So, sobrang mahal. Sobrang mahal. Sa ibang ibig sabihin ng beloved ay being loved beyond measure. Mas matindi yun. Walang panukat na pagsinta. Hindi mo kayang sukatin ang pag-ibig niya. Pag sinabi mong beloved, hindi mo kayang sukatin ang lalim, ang haba, ang taas, hallelujah, at lawak ng kanyang pagmamahal sa bawat isa. Amen, hallelujah. Kaya mahal na mahal niya tayo. Tawag sa atin nang makipag-isa tayo kay Kristo Jesus, bukod sa ikaw ay tinanggap at hindi na i-reject, ikaw ay tinawag na mahal ko. Hindi lang mahal kita. Hindi, mahal na mahal na mahal na mahal. Na mahal na mahal kita. Damuho ka. Amen. Amen. Mahal na mahal kita. Praise God. Being loved beyond measure, very much love. Kaninong unang sinabi ng Panginoon ng salitang ito? Nang si Jesus ipanganak sa sabsaban, siya'y sanggol, nang siya'y dalawin ng mga pantas para mag-alay ng 3 uri ng regalo, insenso, kamanyang, at ginto, 2 taon na siya. Huwag kayong maniwala sa matandang paniniwala na si Jesus ay niregaluhan sa sabsaban bilang sanggol. Hindi po. Sa sabsaban, nasaksihan siya ng mga pastol, mga tagapag-alaga. Ang mga Magi, nasaksihan siya sa edad na 2 taon na. At hindi na sa sabsaban siya nakatira. Sa bahay na ni Jose at ni Maria. 2 taon na siya. Sa kasaysayan ng banal na kasulatan, mula nang siya sanggol, pinakita na lang 2 taon na siya. Pagkalipas ng 2 taon, hindi ipinakita yung mga araw, dumating 12 na siya. Sa edad na 12 taon, nakikipag-reasoning na siya sa sinagoga. 3 araw siyang nawawala, hinahanap ng tatay at nanay niyang hiniram. Pagkatapos ng matagpuan siya, hinahanap ka namin. Saan ka ba nagpunta? Sabi ng Panginoon, ako po ay abalang-abala sa negosyo ng aking ama. I am about my father's business at the age of 12. Pagbabasahin mo ang Biblia, mula sa edad na 20, nanahimik ang 18 taon. Walang nasulat sa taon niya ng 18. From 12 years old to 30 years old, walang balita. Tahimik. Sumulpot na lang ang Panginoong Yesus nang siya ay 30 anyos na. At siya'y unang nakita sa kanyang edad na 30 na magsisimula na siya ng kanyang earthly mission as a Messiah. So, nang siya'y 30 taong gulang na, naglalakad siya sa dalampasigan ng Jordan, nang makita siya ni Juan Bautista, ang kanyang pinsan, at sumigaw si John the Baptist. John 1:29, behold, the Lamb of God who will take away the sin of the world.
Narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kordero ng Diyos ay ang kanyang pagkadiyos na mag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Hallelujah. Pagkatapos lumapit ang Panginoong Yesus kay John, sabi niya, John, pinsan, hallelujah. Alam po niyo sa Bible, meron pong 14 na malapit na kamag-anak si Jesus sa kanyang pagkatao. Pitong immediate members of the family. 7 po. Hallelujah. Bali, 7 ba? 4 na lalaki, 2 babae, si Jesus, tapos nanay at tatay niya. Hallelujah. So yung immediate members sa kanyang pagkatao. Pero may mga kamag-anak pa siya. May lolo siya eh. Ang lolo niya si Jacob, yung tatay ni Jose. Amen. Ang lolo niya si Joachim, yung tatay ni Maria. So kapag bibilangin mo yung mga malapit na kamag-anak ni Jesus, 14. Oh, what an information. Tapos pinsan, John, bautismohan mo ako sa tubig. Matthew chapter 3. So sabi ni John, bakit ikaw magpapabautismo sa akin? Ako pa nga ang dapat mong bautismohan. Sabi ni John sa pinsan niya kay Jesus. Sabi niya, payagan mong mangyari ito ngayon. Para matupad ang kalooban ng Ama at para masunod natin ang hinihingi ng katuwiran. Permit it to be so now so that we will fulfill all righteousness. Permit it to be so now so we can fulfill the will of the Father. So pumayag si John, binautismohan siya, lumusong sila sa tubig. So ang ibig sabihin ng lumusong, hallelujah, bumaba sa tubig. Hindi winisikan, hindi binuhusan, bumaba siya sa tubig. Ang sabi po sa Biblia, nang siya'y umahon, kung siya'y umahon, siya'y lumusong. Kaya ang bautismo hindi wisik. Ang bautismo hindi buhos. Ang bautismo ay tubog. May paniniwala pa nga, pagka ikaw ay tinubog, dapat ikaw ay completely itutubog. Kasi pag hindi completely tinubog, naiwan yung ulo, ang pinapabanal lang ay mula lieg hanggang paa. Kasabihan lang yun, hindi yung tama, hindi yung totoo. Amen? So umahon si Jesus. Pag ahon ni Jesus, may isang kalapating bumaba. Hallelujah. Tapos may isang tinig sa langit na nagsabi, Matthew 3:17, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Amen. Suddenly a voice came from heaven. This is my beloved. So pareho ba yung beloved na sinabi sa'yo at yung beloved na sinabi sa anak niya? Magkapareho po. Kaya kung beloved niya si Jesus, beloved ka din niya na naborn again at nakipag-isa sa kanya. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Sinong kinakausap ng Diyos Ama? Si John, yung mga nakasaksi, yung mga nagpapabautismo, pinahayag ng Diyos Ama, Hoy! Narito ang aking, this is my beloved Son. So pinapakilala si Jesus sa karamihan, this is my beloved Son. I am well pleased. Tapos pagdating sa Mark 1:11, sa Ebanghelyo naman ni Marcos, sabi ni Marcos, the voice came from heaven. Pakibasa nga po. Magkapareho ba? Magkapareho po. Magkapareho in the sense of the word, pero may magkaiba. Ano magkaiba? Sabi niya, this is my beloved. Pero bakit sabi niya sa Marcos, you are my beloved? Sino kausap niya sa Mateo? Ang mga taong nakasaksi. Sino ang kausap ng Ama sa Ebanghelyo ni San Marcos? Ang Panginoong Jesus mismo. Jesus, you are my beloved Son. Sabi ng Diyos Ama sa mga tao, this is my beloved Son. So ang kausap ng Ama sa Mateo, mga tao, pinakikilala si Jesus. Ang kausap niya sa Marcos, si Jesus mismo, pinakikilala niya ang pag-ibig ng Ama
mismo sa Kanya. Sinong naniniwala? Na madalas tayo, kung ano yung ipinapahayag sa karamihan, yon ang ating tinatanggap. Pero kapag ang mensahe sinasabi na para sa iyo, parang hindi mo matanggap. Amen? Hindi ba kailangan yung sinabi sa ating lahat, Amen! Pero yung sinabi sa lahat, tanggapin mo sa iyong sarili, sapagkat sa lahat may sinabi siya, pero meron siyang pinasasabi sa iyo mismo na ikaw ang pinakamamahal at labis na kinalulugdan ng Ama. Sinong naniniwalang tayong lahat ay mahal niya? Sinong naniniwalang ikaw ay mahal niya? Sinong magsasabing ako ay mahal niya? Amen. At pag yan ang nangyari, uuwi tayong lahat. Sasabihin natin, mahal na mahal ka ng Ama. Pero mahal na mahal ako ng Ama. Yung mensahe sa lahat ay tanggapin mong mensahe para sa iyong sarili. Kasi kahinaan ng mga member para sa iyo yan. Lalo na pag pinapagalitan, makinig ka. Para sa iyo yan. Pero pagpapapala, para sa akin yan. Para sa akin yan. May mensahe para sa lahat at may mensahe para sa iyo. Kaya tanggapin mo ang mensaheng ito ay para sa iyo. Amen. Labis kang pinakamamahal ng Ama. And last passage, John 17:23. Parang nararamdaman ko na yung pag-ibig ng Ama. Hindi lang pag-ibig sa lahat, hindi pag-ibig sa akin. Pwede ba titigan natin yung ating puso? Ako'y pinakamamahal ng Ama. At kahit ano pang sabihin ng iba, ang Ama nalulugod sa akin, highly favored one ako. At ako'y hindi nakakalimutan, ako'y tinanggap na. John 17:23, sabi ng Panginoon, ako ay sumasa kanila at ako ay sumasayo. Sabi ni Jesus, ako ay sumasa kanila at ako naman ay sumasayo. Para malaman ng lahat that they may be made perfect in one. And that the whole world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. To me, this is a revelation so deep. Sabi ni Jesus, kung paano mo ako minahal, at kung paano mo minahal, hallelujah, kung paano kita minamahal, at kung paano mo ako minamahal, ganyan din ang pagmamahal mo sa kanila. Minahal mo sila ng katulad at katumbas ng pagmamahal mo sa akin. Kaya kung si Jesus ay tinawag na beloved, minahal mo sila katumbas ng pagmamahal mo sa anak. Kaya kung gaano niya kamahal ang anak, maniwala ka, ganun ka din kamahal ng ating Ama. Walang bawas, walang kulang. Ganyan ang pagtingin ng Ama sa bawat isa sa atin. Kahit ganyan ka lang, kahit magkulang pa tayo, kahit magkamali pa tayo, kahit madapa pa tayo, kahit minsan nagtatampo tayo, kahit minsan sinisisi pa natin siya, ang pagmamahal niya hindi mo kayang baguhin. Kung gaano niya minahal si Jesus, ganun ka din mamahalin at minamahal ng ating Ama. At pag yan ay tinanggap mong revelation, mahal na mahal ka, diyan mo lang matututunan mahalin ang iba. Sapagkat hanggang hindi mo kayang tanggapin ang revelasyong mahal ka niya, hindi mo magagawang mahalin ang iyong kasamang iba, ang iyong kapwa. Maniwala ka, kapag naranasan mo, na-i-enjoy mo yung pag-ibig ng Ama, kahit masama, kahit kahit nagkasala pa sa'yo, kaya mong ipanalangin, mahalin, at patawarin.
sapagkat naramdaman mo na ang pag-ibig ng Ama, kaparehong-kapareho ng pag-ibig sa ating Panginoon Jesus. I am blessed. Amen. Hallelujah. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa mensahe ngayong umaga. Nagpapasalamat po kami sapagkat alam namin ang pagpapalang ito ay, ang mga salitang ito ay ganap na mga salita na maaari naming baunin, mga totoong salita. Mga salitang hindi mapapasinungalingan, hindi mapapasubalian, pwede naming tanggapin at pagkatapos ay ikapamuhay na totoo sa buhay namin. As much as you have loved me, you have loved them. And as much as you have loved them, you have loved me. Oh, Father God, thank you so much that we have been made accepted in the beloved, that we have been made highly favored one, and being highly favored, we are blessed. Tulad ni Maria, rejoice, you highly favored one, the Lord is with you. Hallelujah, you are blessed among women. Ngayon yan ang aming sasabihin, idideklara at paniniwalaan, magagala kami sapagkat kami favored one, tinanggap at hindi nalilimutin sapagkat kami pinakamamahal mo ng lubos-lubusan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa. Tanggapin namin ito sa aming puso. Mangyari at maganap ang katotohanan nito.